Number 3, di mo lang iingatan ng iyong tenga at puso, kung hindi iingatan mo din ng iyong dila. Guard your tongue. Tuloy natin yung sinulat ni Solomon sa mga Kawikaan 4:24. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Pinakita ni Solomon ang kahalagahan ng maingat na pagsasalita at pag-iwas sa kasinungalingan at pandaraya. Sabi niya pa sa mga Kawikaan 12:17-19, sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Sa Bible ay napakaraming prinsipyo patungkol sa pag-iingat sa lumalabas sa ating bibig. At kahit ang Panginoong Hesus ay nagbabala patungkol dito. Sabi niya sa Matthew 12:36-37, "But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." Nakakalungkot kasi may mga tao na hindi sineseryoso itong warning na ito ng Diyos. Minsan sinasabi ng tao na tsaka na lang ako lalapit sa Diyos. Pwede naman ako makipag-negotiate sa langit pag andun na ako. Kaibigan, iwasan mo yung ganyang pananalita dahil yan ay pagmamataas at pananagutan mo ang lahat ng salita na lalabas sa iyong bibig. Ang sabi dito, "For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." Kaibigan, alalahanin mo ito. Kung di mo kayang kontrolin ang dila mo, hindi mo din kayang kontrolin ang buhay mo. Kaya nga, ngayon pa lang kaibigan ay simulan mong practicein ang pagsusupil sa iyong bibig. Ako, narealize ko na kailangan ko talaga bantayan yung tono ng aking pananalita dahil ito ang nakaka-offend sa ibang tao. Walang kwenta ang katotohanan na sinasabi ko kung yung pag-deliver ko ng salita ay hindi din sa paraan ng pagmamahal. So, ano-ano ba mga salitang babantayan natin? Murmuring. Ang dami naman pwedeng utusan, bakit ako pa? Backbiting. Kaibigan ko siya pero hindi talaga mapagkakatiwalaan ng tao na yan. Complaining. Bakit ba palagi na lang may problema? Tale-bearing. Alam mo ba si kapatid, nalulong yan sa sabong. Oo, baon na yan sa utang. Judging. Kaya lang naman tumutulong ang tao na yan kasi gusto magpalakas sa boss. Pero sa totoo lang, sip-sip yan. Quarreling. Wala na akong pakialam sa kanya. Kung gusto niya yan, bahala siya sa buhay niya. Huwag na huwag siyang hihingi ng tulong sa akin kasi makakatikim siya sa akin ng masasakit na salita. Disputing. Kapatid, alam mo, mali ang pinaniniwalaan mo. Ito ang tama. Makinig ka sa akin. Alam ko na lahat yan. Pinag-aralan ko na yan. Condemning. Selfish ang taong yan. Bahala na si Lord sa kanya. Dissension. Alam mo ba, sabi ni Pedro, ganito ka daw, pero magkakampi tayo. Ako din, ganito ang ginawa niya sa akin. Pati na yung kanyang kasama sa department na yan. Pinagkaisahan nila tayo. Grabe, no? Lahat tayo ay nakakapagsalita ng masasakit na salita. At kung pwede lang, gusto natin itong bawiin. Kaya lang, ay nasabi mo na. Kaya hindi mo na ito mababawi. May isang bata na matindi yung kanyang temper problem. Palagi siyang nakasigaw, palagi siyang galit sa kanyang mga kalaro. Kaya tuloy ang kanyang mga kalaro at kaibigan ay iniiwasan na siya at nabahala yung tatay. Sabi niya sa kanyang anak, "Anak, sa tuwing magagalit ka, sa tuwing may sasabihin ka na masasakit na salita, ay magbaon ka ng pako sa ating bakod. Doon mo ibunton ng galit mo." At sinunod nga ng bata yung payo ng tatay. Tuwing nagagalit siya, ay nagbabaon siya ng pako sa bakod. Sa umpisa, napakaraming pako ang binabaon niya. Pero nung nagtagal-tagal na, ay na-realize niya na mas madaling kontrolin yung kanyang bibig kaysa magbaon ng pako. Kaya unti-unti niyang kinontrol ng kanyang temper. At di nagtagal, padalang ng padalang ang kanyang pagpapako sa bakod. Hanggang sa dumating yung time na hindi na niya kailangan ng pako at martilyo. Sinoli niya sa kanyang tatay, "Tay, wala na akong ipinapako." Sabi ng tatay, "Sige, ngayon naman, sa tuwing nakokontrol mo na ang iyong temper, nakokontrol mo na ang iyong bibig sa pagsasalita ng masasakit, ay bumunot ka ng isang pako." At ginawa nga ito ng bata. Hanggang sa nabunot na lahat ng pako doon sa bakod. And then tuwan-tuwa siya. Tinawag niya yung kanyang tatay. Sabi niya, "Tay, tingnan mo yung bakod. Wala ng pako kahit isa." Tapos yung tatay, tinuro niya yung mga butas. Sobrang daming butas doon sa bakod. Sabi niya, yung mga butas na yan ay hindi na mawawala. Gaya ng mga taong sinabihan mo
ng masasakit na salita. Nagkaroon din sila ng sugat sa kanilang puso at hindi na yan mawawala. Kahit pa magsabi ka ng sorry o mag-apologize ka. Kaya kaibigan, simulan natin mag-ingat sa binibitawan nating salita. Kapag binitawan mo na ito ay mahihirapan ka nang bawiin ito. Now, sa halip na masasakit na salita ang ating bitawan ay practicein natin ang words of affirmation. Alam mo, sa libro ni Gary Chapman, yung The 5 Love Languages, ay meron daw 5 love languages. Words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, at physical touch. Kailangan daw nating malaman kung ano ang love language ng ating minamahal. Kasi baka hindi naman ito nabibigay sa kanya, kaya hindi niya na-appreciate yung ating pagmamahal. Halimbawa ako, ang love language ko ay acts of service. Doon ko nararamdaman ng isang tao kung mahal niya ako pag nagsiserve siya sa akin. Now, sa case ng aking asawa, ang love language niya ay words of affirmation at physical touch. So, kahit mag-serve ako na mag-serve sa kanya o magbigay ako ng regalo sa kanya, ay hindi niya masyadong ma-appreciate. Sasabihin niya, hindi ko siya mahal. Kasi ang love language niya ay words of affirmation at physical touch. Ako kasi ay hindi masyadong mahilig magyakap, kiss, holding hands. So, kailangan ko ito practicein. Now, ito mahirap para sa akin. Yung words of affirmation. Ito yung pagsasabi ko sa kanya na I love you, pag-appreciate ko sa kanya at pag-acknowledge ko sa mga ginagawa niyang positive. Pag hindi ko ito nagagawa ay iniisip niya hindi ko siya mahal. Kahit pabigyan ko siya ng time at pasyal ko siya sa iba-ibang lugar. Now, guys, alam natin na ang hirap para sa atin ang magsalita ng mga cheesy na words. Hindi gaya ng mga babae na talagang vocal sila sa kanilang nararamdaman. Pero tayong mga lalaki ay reserve. Madalas hindi natin na-verbalize yung ating love. Nung Friday ay medyo may misunderstanding kaming mag-asawa at sabi niya, hindi niya ma-feel yung love ko. Alam mo, sabi ko sa kanya, di ba ikaw ang pinakasalan ko? Grabe no? Hindi yan ang gusto niyang marinig. Ang gusto niyang marinig ay yung sabihin kong mahal ko siya. Kaya nga guys, practice tayo ng words of affirmation. Hindi lang sa asawa, kundi sa mga kasama natin sa work, kaibigan at iba pa. Na-realize ko lahat tayo, kahit hindi pa yan ng love language natin, ay nangangailangan din tayo ng words of affirmation. Kaya nga sa halip na magsabi tayo ng negative sa kapwa, ay positive na lang ang ating sabihin. Guard your tongue. Sabi sa mga Kawikaan 21-23, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama.